Magandang gabi po. Buksan po ninyo ang inyong pong mga Biblia sa Amos chapter 3. Amos chapter 2 rather. Amos chapter 2. Now, every Wednesday po, pinag-aaralan po natin ang Book of Amos. And alam natin na si Amos po, bago po siya maging propeta, siya po ay isang magsasaka. Siya po ay nangangalaga po ng tupa at namumulot siya ng sycamore tree. Gatherer of sycamore tree. Pero isang araw, tinawag siya ni Jehovah. Sinabi ng Panginoon, Amos, umalis ka dyan sa Tekoa at pumunta ka sa Northern Kingdom, sa Bethel, at mangaral ka sa pangalan ko. At alam natin, ang Book of Amos po, ito po ay compilation ng mga preaching po ni Amos. Habang pinirich niya to, sinulat niya din ito. And the Lord inspired it and preserved it. Kaya po sa mga araw na ito, meron tayong inspired and preserved Word of God sa pamamagitan ni Prophet Amos. At isa pong pagkakamali ng maraming Kristiyano at o maraming simbahan, akala nila na pag sinabing separation of state and church, ay dapat ang church ay hindi dapat nag-uusap o pinag-uusapan ang anumang bagay na patungkol sa gobyerno. At ituturuan po tayo ng Book of Amos na hindi po ganun yun. Tandaan niyo po, remember si John the Baptist. Si John the Baptist ba ay pinuna ang mali ni King Herod? Si King John the Baptist po, siya po ay disipulo po ng Panginoon. Si King Herod po, siya po ay ruler. Pero sinabi po ni John the Baptist, alam mo Herod, yung kinakasama mo ay hindi yan tama sa batas ni Moses. At alam natin ang storya dahil po sa kanyang pag-criticize kay Herod, napugutan po ng ulo si John the Baptist. Do you remember the Lord Jesus Christ kung paano niya pinuna ang mali ng Sanhedrin? Tandaan niyo po, yung Sanhedrin po, hindi po ito religious party. Ang Sanhedrin po, ito po yung body na inalaw po ng Roma, habang hawak ng Roma ang Judea, binigyan po ng kapangyarihan ng Roma ang Sanhedrin na mamuno sa kanilang distrito. Yung mga bagay na patungkol sa maliliit na bagay, ang Sanhedrin po ang namumuno po noon. Pero alam natin kung paano nirebuke ng Panginoong Kristo ang Sanhedrin, which is a secular government po ng Panginoong Kristo during that time. Akala ng maraming churches, pag sinabing Romans chapter 13 at Titus chapter 3, dapat never natin pupunahin ang ating pong gobyerno, ang kasalanan ng ating bayan. Pero tuturuan po tayo ng Book of Amos na hindi po ganon. Tandaan niyo po, ang Bible ba natin ay para lang sa church? No. Ang Bible din po natin, nasa ilalim din po nito ang bawat bansa, ang bawat gobyerno, ang bawat pamilya. Unbeliever man or believer, aminin man niya, may takot man sa Diyos o walang takot sa Diyos, ina-acknowledge man niya na siya may Diyos o wala, lahat po ng tao ay nasa ilalim po ng batas ng Diyos. At dito po sa Book of Amos, makikita natin kung paano ang mga kasalanan po ng Northern Israel at ng Gentile nation ay nirebuke po ng Panginoon through the prophet Amos. So magkaroon po tayo ng quick review. Last Wednesday, napag-aralan po natin yung kasalanan po ng 6 Gentile nation. Nakita natin po sa Amos chapter 1, verse number 3, yung kasalanan po ng Damascus. Remember, anong kasalanan ng Damascus? They have threshed Gilead with threshing instrument of iron, according sa Amos chapter 1:3. Anong pinapatungkol ng Brother RJ? Ang kasalanan po ng bayan po ng Damascus ay inhuman cruelty. Yung pong mga tao ng Gilead, pinagmaltratuhan nila ito ng masama. At dahil po doon, yung punishment ng Diyos sa kanila ay hindi na po tatanggalin ng Diyos. Pangalawa, yung kasalanan ng Damascus, dito po sa 4 na category. Now, by the way, it's a good thing po kung halimbawa interested kayo, but hindi naman po ito requirement, pwede nyong basahin ang Book of Amos ng ilang beses at pwede nyong ilista yung mga kasalanan na binanggit ng Panginoon and you can categorize it. Pwede nyo i-categorize sa 4 categories. Pwede nyo i-categorize sa social sin. Pag sinabi kong social sin, ito yung kasalanan na apektado yung kapwa mo tao. Social sin. Yung moral sin, ito naman yung morality mo. Halimbawa, yung mga immoral act, yung mga pagpatay, and so on and so forth, pangangalunya,
nasa morality po ito, moral sin. Pangatlo po na category na pwede nyo makita sa Book of Amos ay yung pong mga political sin. Ano yung mga political sin? Halimbawa, yung territorial expansion, yung mananakop ka ng ibang bayan, yun po ay nirebuke din ng Panginoon. Halimbawa, yung pamumuno, pagkakaroon ng batas na hindi ikabubutin ng pinamumunuan mo. Bahagi din po yun ng political. Yung pakikipag-alyansa mo sa ibang bayan, yun din po ay political sin at yun po ay nirebuke din ng Panginoon. And last na category na pwede nyong i-categorize yung mga kasalanan sa Book of Amos ay yung po mga religious sin. Yung mga paglabag sa batas ng Panginoon, yung mga false worship, and so on and so forth. Pero yung kasalanan po ng Damascus, yung inhuman cruelty, nung sinakop ng Damascus yung Gilead, pinagmaltratuhan nila ng masama yung mga tao ng Gilead. We can categorize it as social sin. Pangalawa, yung Gaza, sa verse number 6, anong kanilang kasalanan? They carried away captive the whole captivity to deliver up to Edom. Anong ginawa nila? Slave trading at human trafficking. Ang kasalanan po ng Gaza. Ibig sabihin, meron silang sinakop na bayan at yung mga tao na kanilang sinakop ay pinagbili nila ito sa Edom. Diba? Nung lumang panahon, nung legal pa ang slavery sa western countries, ganun po ang ginagawa ng British at ang Amerika. Pumupunta sila sa Africa, kinukuha nila yung mga Afrikano at binebenta nila ito as slave sa western countries. Yan po ay violation ng Book of Amos at yun po ay bahagi pa rin ng social sin. Yung pagmaltrato nila ng masama sa kapwa nila. Pangatlong country na nakita natin ay yung Tyrus. Anong kasalanan nila? Because they deliver up the whole captivity to Edom and remember not the brotherly covenant. So, involved din yung Tyrus sa slave trade. Slave trading. So, kinunduman ng Diyos. Tandaan niyo po, ang slavery po, yun po ay kasalanan. Yeah, kasalanan po ang slavery. Ang slavery po, ito po ay resulta ng sinfulness po ng tao. May ilang tao na gusto nilang mas mangibabaw kaysa sa ibang tao. That's sin po. At kinundima po ng Diyos yung slavery na ginawa ng Tyre. Yung slavery, bahagi pa rin to ng social sin. At yung kasalanan din ng Tyrus ay they remember not the brotherly covenant. Ano pong ibig sabihin nun? Nung panahon po ni Solomon at ni David, ang Tyre at ang Israel po ay magkaalyansa. Pero, nung dumating yung Northern Kingdom na, nung na-divide yung divided kingdom, hindi na po inalala ng Tyre yung kanilang treaty. So, ano pong ibig sabihin nito? Violation of treaty. Ibig sabihin, halimbawa, yung bayan ng isang bayan ay meron kayong agreement o agreehan natin na kapag may sumakop sa iyo, didepensahan kita. At pag may sumakop sa akin, didepensahan mo ko. Yun po ay mga treaty. Pero ang ginawa po ng Tyre, he remember not the brotherly covenant. Hindi niya inalala yung treaty na napagkasunduan nila. At yun po ay nirebuke din ng Panginoon. And pang-apat na bansa ay yung Edom. Anong kasalanan ng Edom dito? Because he did pursue his brother with the sword, and did cast off all pity, and his anger did tear perpetually, and he kept his wrath forever. That's verse number 11. Ano yun? Yung continuous hatred sa bayan ng Israel. Alam natin, si Jacob at si Esau ay magkapatid. Ang Israelites at ang mga Edomites, sila po ay magkapatid. Pero ang mga Edomites ay may continuous hatred sa Israelites. Hanggang sa ngayon po, ang mga Philistine po, mga Philistine po ay kaaway ang bayan po ng Israel. We can say that may constant hatred sila at meron silang violence. Saan natin ito i-categorize? We can say na ito ay social sin din. Social sin. Panglima, yung pong bayan ng Ammon. Anong kasalanan nila? Because they have ripped up the women with child of Gilead, that they might enlarge their border. Ibig sabi ng Panginoon, yung mga Ammonites, kung paano nila tinarato yung mga nanay na nabuntis ng mga Gileads, sa bayan ng Gilead, na winasak nila at ang tawag doon, nirip out yung tiyan ng mga nanay. Just imagine that, buntis yung isang nanay, pero ang ginawa ng mga Ammonites, nagkaroon sila ng inhumane cruelty sa mga nanay ng Gilead. At dahil doon, ipapunish sila ng Panginoon. Ano ang pinaka-reason dito? Bakit meron silang cruelty? Yung cruelty nila ay social sin
because they want to enlarge their border. Ano yun? Territorial expansion. Gusto ng mga Ammonites na lumawak ang kanilang territory. So we can consider that na political sin ng Ammonites. And lastly, yung Moab. Anong kasalanan ng Moab sa chapter 2 verse 1? Because he burned the bones of the king of Edom into lime. Anong kasalanan nila? They desecrate yung bangkay ng hari po ng Edom. Desecration of the dead. So yun ay violation din ng kasalanan din sa Panginoon. At anong category natin itong pwedeng ilagay? Pwede natin ilagay ito sa social, kasi patay na yung hari ng Edom, pero sinunog pa nila yung buto. At pwede din natin itong i-categorize sa political, kasi mga hari ito. So, ang point ko po dito, gusto kong tingnan natin na ang Diyos ay hindi lamang po interesado sa moral sin. Akala natin, ang ating Panginoon, interesado lang siya ay pag nagnakaw lang yung tao, kapag pumatay lang yung tao, pag nangalunya lang yung tao, hindi pala. Lahat po ng klase ng kasalanan po ng lipunan, yun po ay kinukondema po ng Diyos. At mapapansin niyo po dun sa 6 na bansa, dahil sa kanilang mga kasalanan, merong ipinadalang apoy ang Diyos sa bawat bansa. Sa Damascus, Gaza, Tyrus, Edom, Ammon, and Moab. Ano po yung apoy na ito? Ito po yung apoy na nagsisignify ng destruction po ng kanilang bayan. And pwede niyo pong aralin ang history po ng mga bansang ito. Halimbawa, yung Damascus. Kailan nangyari na winasak ng Diyos ang Damascus? Noong 732 BC, sa paghahari po ni Tiglath-Pileser ng Assyria, sumako po ang Assyria at pinulbos po ang Damascus. Yun po ang naging fulfillment ng punishment na pinreach ni Amos. Pangalawa, sa Gaza, panahon din po ng Assyria, from 734 to 701 BC, ang mga Assyrian po ay sumakop din sa Gaza. At ang ginawa nila, pinulfill nila yung prophecy na magpapadala ang Diyos ng apoy na susunugin ang buong Gaza dahil sa kanilang kasalanan. Yung Tyrus, kailan nangyari to? Nung panahon po ng Assyria, nung panahon ng Babylonia, even Alexander the Great ng Greece, ay ginamit po ng Diyos upang yung apoy ay tupukin or i-consume ang Tyrus. Yun ang fulfillment po ng apoy sa Tyrus. Sa Edom naman, during the 7th and 6th century BC, ang Babylonia po historically sumugod sa Edom at winasak at sinilaban ang buong Edom. Fulfillment po ng punishment ng Panginoon. Gayun din po sa Ammon during the time of Assyria and Babylonia, and even in the Moab, ang Assyria and Babylonia po ang tumupad ng apoy na punishment sa mga bayan po na ito. So, historically po, ito pong apoy na ito po ay natupad dahil sa kanilang mga social sin, political sin, and even moral sin ng mga by the way, ito po yung mga Gentile nation. Anong ibig sabihin ng Brother RJ? Hindi sila mga Hudyo. Akala natin, ang Word of God ay para lang sa Kristiyano. Ibig ba sabihin, Brother RJ, kahit mga Islam ay nasa ilalim ng Word of God? Di ba meron silang sariling Diyos? Yes, nasa ilalim po sila ng salita ng Diyos. Even ito pong mga Gentile nation na ito, hindi po sila mga Hudyo, pero ginudge sila ng Panginoon. At ginamit ng Diyos ang Assyria, ang Babylonia, at ang Greece upang magpadala ang Diyos ng apoy na tumupo ng mga bayan na ito. So, very, very, very frightening ang mensahe po ng Book of Amos. At yan po ang pag-aralan natin last week. Now, today, pag-aaralan po natin yung dalawang bayan na i-judge ng Panginoon or ginudge ng Panginoon, which is ang Judah at ang Israel. Now, babasahin ko po yung Amos chapter 2, verse number 4. Sundan niyo po ako sa inyo pong mga Bible. Amos chapter 2, verse number 4. Thus saith the Lord, for 3 transgression of Judah, and for 4, I will not turn away the punishment thereof, because they have despised the law of the Lord, and have not kept His commandments, and their lies caused them to err, after the which their fathers have walked. Tayo po lahat ay manalangin. Ama namin Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat Ama na meron po kami muling pagkakataon na pag-aralan po namin ang Book of Amos. We pray na tulungin niyo kami sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Makita namin Ama ang inyong pong katuwiran, ang inyong kabanalan, ang inyong pong hustisya,
sa pamamagitan po, Ama, ng Book of Amos. And we pray na ito pong mga katotohanan ito ay magresulta ng takot sa inyo sa aming pong mga buhay. We pray na kung kami man ay gagawa ng paglabag sa inyo pong kalooban, ay katakutan namin, Ama, ang consequence po nito. Tulungan niyo kami at kahabagan, kaawaan. In Jesus' name we pray. Amen. Now, ngayong gabi po, pag-aaralan po natin yung dalawang bayan na i-judge din po ng Panginoon. Yung una po doon ay yung Judah. When we say Judah, ito po yung southern kingdom of Israel. We know na nung pagkatapos po ni Solomon na maghari ng 40 years sa Israel, na-divide po ang northern kingdom, yung 10 tribu sa north, at yung 2 tribu sa baba, yun po yung Judah. At ano, Brother RG, ang kasalanan ng Judah? Binanggit po dito ng Panginoon sa verse number 4, Thus saith the Lord, ibig sabihin, ang Diyos, sabi ni Amos, ito ang sinabi ng Diyos. Bilang prophet, bilang preacher, sabi ni Amos, pakinggan nyo ang sinabi ng Diyos. Yan po ang ibig sabihin ng Thus saith the Lord. Ano ang sinabi ng Diyos? For 3 transgression of Judah and for 4, anong ibig sabihin ng for 3 or for 4? Yun po ay isang Hebrew idiom na nagpapakita na sukdulan na ang kasalanan. For 3 or for 4, yun po ay isang kataga. Kumbaga parang Hebrew idiom na nagpapakita na napakarami na or sukdulan na ang transgression ng Judah. At dahil sa karamihan ng transgression ng Judah, ang sabi ng Diyos, I will not turn away the punishment thereof. Sabi ng Panginoon, dahil sukdulan na ang kasalanan ng Judah, hindi ko na iuurong, hindi ko na pipigilan ang kaparusahan sa Judah. At anong kasalanan ng Judah? Tingnan niyo po sa verse number 4, because they have despised the law of the Lord and have not kept His commandment. Ang kasalanan po ng Judah ay rebellion po sa salita po ng Diyos, sa batas po ng Panginoon. Yung pong ibig sabihin ng they despise the law of the Lord, dinisregard nila, or tinrato nila, or nireject nila, or dinisregard nila ang batas ng Panginoon. Now, ang question sa ating pong lipunan, sa tingin ninyo, kapag ka ang mga mambabatas ay gumagawa ng batas, nire-regard ba nila ang scripture? Sa tingin, nakapakinig na ba kayo ng mga hearing sa Senado at sa Kongreso? Meron ba doon magsasabi, wait lang, yung batas na gagawin mo, violation siya ng book na ito, ng verse na ito, ng chapter na ito. No, hindi po ginagawa ng ating lipunan. At ganun din po ang kasalanan po ng Judah. They disregard or they despise the law of the Lord. Ano ibig sabihin ng despise, Brother RJ? Tinatrato nila na walang halaga. Tinatrato ng mga Southerners na, wait, hindi natin kailangan ng Word of God. Gagawa tayo ng batas, gagawa tayo ng panutuntunan, pero wag nating i-consider ang batas ng Diyos. Yun po ang they despise the law of the Lord. Ano pa? And they have not kept His commandment. Anong ibig sabihin po nun? Hindi nila iningatan, hindi nila pinreserve, at hindi nila inobserbahan ang batas ng Panginoon. At hindi lamang yun, sabi din ng Panginoon, and their lies, yung kanilang mga kasinungalingan, cause them to err, after the which their fathers have walked. Yung pong mga lies na ito yung nagpapatungkol po sa mga pandaraya, sa mga falsehood. At ito po specifically po sa mga false religion po at mga false prophet ng mga Southerners. Yung pong mga lies na ito po yung mga kasinungalingan, false religion, and false teaching na sinundan po ng kanilang mga ninuno, ng kanilang mga tatay, at yun din po ang kasalanan nila nung panahon po ni Amos sa Southern Kingdom. At dahil po sa mga kasalanan na yon, they despise the law. Sa tingin ninyo, anong category nun? They despise the law and they did not keep the Lord's commandment. Yun po ay religious. Yung pong mga Southerner, hindi nila tinarato ng mahalaga ang Word of God, religious sin. Yung mga false religion and false teachers, pwede natin po consider na religious sin din po nito. At dahil po sa mga kasalanan, religious transgression ng Southern Kingdom, tingnan niyo po ang sabi ng Diyos sa verse number 5, But I will send a fire upon Judah, and it shall devour the palaces of Jerusalem. Dahil sa kasalanan ng Judah, magpapadala ang Diyos ng apoy at ikukonsuman nito ang mga palasyo ng Jerusalem. Kailan nangyari yon? Noong 586 BC,
nung si King Nebuchadnezzar ay sumugod sa Jerusalem at literal po, sinunog ni Nebuchadnezzar ang buong bayan po ng Jerusalem. Na napansin niyo po kung paano ang judgment ng Panginoon ay tiyak. So, we see here sa verse 4 and 5, yung pong kasalanan ng Judah at isa pong pagkakaiba ng Judah sa 6 Gentile nation ay meron po silang liwanag ng Scripture. Tandaan niyo po, halimbawa po, ang Scripture po ay nagtuturo na ang impyerno po, alam niyo po ba ang impyerno merong degree? Hindi lahat ng, kumbaga parang merong areas sa impyerno na medyo mainit at merong lugar sa impyerno na sobrang init. Sa tingin ninyo, para saan yung lugar ng impyerno na napakainit? Kasi sinabi po ni Jesus Christ po yun, we can see that. Yung pong mga tao na merong liwanag ng Scripture. So in reality, yung pong mga tao, let's say yung mga cannibal sa isang tribo sa Papua New Guinea na never nanabot ng Scripture at namatay sila na walang si Kristo, probably sila yung mga tao na nasa maalwa na part ng impyerno. Of course, ang impyerno po ay walang kaalwanan doon, pero ang point po dito, the more light na meron po ang tao, the more judgment ang ipapataw ng Diyos sa kanila. At ito po ang pagkakaiba sa Judah. Yung 6 Gentile nation, wala po silang law of God, the law of the Lord, pero itong Judah, meron silang batas ng Diyos, pero ni-reject at dinispise nila ito. So greater judgment ang meron po sa Judah. Now, ito pong pitong bansa na ito, from Damascus hanggang Judah, ito po ay appetizer, quote-unquote, ng Diyos. Kumbaga parang nakaranas na ba kayong kumain sa isang fine dining? Yung talagang uupo lang kayo tapos yung waiter isa-serve yung mga meal. Hindi ko pa na-experience yun, pero sa pelikula napapanood ko yun. Anong yun ang isa-serve sa'yo? Yung mga appetizer. Para pagdating ng main dish, handa na ang tiyan mo. Talagang gustong-gusto mo na. At ganun din po yung point dito ng Diyos sa anim na bansa. Ang pinaka-tone po dito ng Diyos, tandaan niyo po, according sa Amos 1:1, ang Book of Amos po, ito po ay para sa Northern Kingdom. Pero binanggit ng Diyos yung judgment sa 7 bayan upang ipakita, Israel, di ba ginudge ko yung Damascus? Israel, di ba ginudge ko yung Ammonites, yung mga Moabites, yung mga Edomites? Ginudge ko din yung Southern Kingdom, i-judge ko din yung Southern Kingdom. Kayo ba ay nag-iisip na makakatakas kayo sa judgment ko sa inyo? Kumbaga parang inihahanda ng Diyos ang Northern Kingdom. Kung i-judge ko ang mga bayan na ito, ano sa tingin ninyo na kayo ay hindi ko i-judge? Yun po ang pinaka-tone po dito ng Diyos kung bakit niya ginamit yung 6 na Gentile nation at yung Southern Kingdom bago niya i-deal yung main sin, yung kasalanan ng Northern Kingdom. At ngayon po, dadako po tayo sa kasalanan po ng Northern Kingdom. Let's see. Sa verse number 6 to 8, Thus saith the Lord, for 3 transgression of Israel, and for 4, I will not turn away the punishment thereof. So parehas po. Ang Diyos ang nagsalita at ang object po ng judgment ng Panginoon ay ang Northern Kingdom. Gumamit din po ang Diyos ng Hebrew idiom na for 3 and 4 na nagpapakita na sukdulan na, napakarami na ng kasalanan ng Israel. At dahil po dito, ang Diyos ay hindi niya naiuurong ang punishment niya. Now, tingnan niyo po ang kasalanan nila. Because they sold the righteous for silver and the poor for a pair of shoes. Ang ibig sabihin po nito, nagkaroon po ang bayan ng Israel or the Northern Kingdom ng corruption or injustice in their legal and economic system. Yung pong ibig sabihin po ng they sold the righteous for silver, ito po ay judicial corruption. Ibig sabihin, merong isang taong inosente, pero dahil merong nagbayad sa judge, yung inosente ay kinundiman nila. Yun pong ibig sabihin po ng they sold the righteous for silver. Yung isang righteous na tao na inosente, dahil merong nagbigay ng pera sa husgado, binago ng judge ang kanyang verdict. Yung isang righteous ay naging kriminal. So, ito po ay judicial corruption which we can categorize political sin po nila.
Now, sa pamamagitan ng bribery, yung pong mga inosente ay nakondema. Now, sa ating bayan, tayo ba ay merong injustice, judicial corruption sa ating bayan? Napakinggan niyo ba yung case ni Laila de Lima? Na nung panahon po ni Duterte, dahil si de Lima ay kontra sa policy ni Duterte, 7 taon pong pinakulong si Laila de Lima. Gumamit po ng maraming witnesses, false witnesses. And nung wala na si Duterte, yung pong mga witnesses, they retracted their testimony. Na nung wala na sa kapangyarihan ang Duterte, sinabi ng mga witnesses na, patawad de Lima kasi napilitan lang kaming gumawa ng isang testimonya na laban sa iyo, pero peke naman ito. So just imagine isang inosente na kulong ng 7 taon. At yun po ay isang example ng judicial corruption. Yung pong mga Northerners, yung pong mga Israelites, they sold the righteous for silver. Kung ang mabayaran ng pera ang husgado nila, yung isang inosente, yung isang righteous ay napupundima. Hindi lamang po doon. Sinabi din ng verse number 5, not only that they sold the righteous for silver, which is political, and the poor for a pair of shoes. Ano pong ibig sabihin nun? Yung pong pair of shoes po dito, ito po is something with small monetary value. Na yung pong mga mahihirap na tao ng Northern Kingdom ay tinatrato pong worthless or pinagbibili sa isang pares lamang ng sapatos na small value. Ano pong ibig sabihin po nito? Of course, I don't know kung nabalitaan niyo po ito po'y bahagi pa rin ng judicial corruption. Pag sinabing judicial corruption, yung husgado ng Northern Kingdom ay corrupt. Na yung mga mahihirap, sila ang kinukundima, pero yung mga mayayaman ay hindi. Naalala ninyo, nung September 2025, meron pong isang lalaki sa Tondo na dahil sa tindi ng pangangailangan ay nagnakaw sa grocery store worth 1,159. Ito po'y balita. Ang ginawa ng mga police, of course, dahil nagnakaw siya ng mga grocery items, kinulong siya. Pero kung titingnan natin, bakit yung ibang magnanakaw ng ating bayan na nagnanakaw ng bilyon-bilyon, hindi mapakulong ng ating bayan? Yun po isang application na they sold the poor for a pair of shoes. Yung mga may hirap, yun ang i-persecute natin, yun yung ating i-prosecute, pero yung mga mayayaman na may pangbigay ng silver, yun ang hindi nakakataka, yun ang nakakataka sa husgado. So, kung titingnan po ninyo, yung kasalanan po ng Northern Kingdom ay hindi po iba sa kasalanan ng ating panahon. Yung isang magnanakaw na yun, yes, hindi natin kinukundima natin yung pagnanakaw ng isang tatay na yun, ng mga grocery items. We know and we don't know bakit kinailangan niyang magnakaw. Pero ang point ko po dito, bakit yung mga magnanakaw na politiko, na bilyon-bilyon ang ninakaw, wala pang nakakulong hanggang sa ngayon? So yun po isang kasalanan ng ating bayan na katulad po ng kasalanan ng bayan po ng Northern Kingdom ng Israel. Hindi lamang po yun, sa verse number 7, that pant after the dust of the earth on the head of the poor. Sabi po dito, yung pong katagang pant after the dust of the earth on the head of the poor, yung po ay isang expression o isang salita na nagpapakita po ng greedy oppression. Na ino-oppress po ng mga rulers, ng mga mayaman na namumuno sa Northern Kingdom, yung pong mga mahihirap, yung pong head of the poor, upang makakuha sila ng something sa kanilang pinamumunuan. Greedy oppression po yun. Yung pong they pant after the dust of the earth on the head of the poor, ito po yung nagpapakita ng intense craving to exploit the poor. Yung pong mga namumuno sa Northern Kingdom, mayroon silang matinding pagnanasa na kuhanin ang makukuha nila sa may hirap. Now, sa ating bayan, I don't know kung nabalitaan nyo ito, nung Finance Secretary pa, si Ralph Recto, naggawa siya ng batas ng panukala na yung 60 billion na hindi nagamit ng PhilHealth ay ilagay sa ilagay sa National Treasury at ginamit yung 60 billion na yun sa mga flood control project. I don't know kung nabalitaan niyo po yun. Yung pong mga may hirap na minimum wage earner na ilang taon ka na nagbabayad sa PhilHealth, of course, na-accumulate yung pondo mo sa PhilHealth. Tapos,
For example, ma-hospital ka na ang bill mo ay, let's say, 100,000. Alam niyo po ba kung gaano lamang ang isasagutin ng PhilHealth doon sa, let's say, 100,000 mong bill? 10 taong ka nang nagbayad sa PhilHealth, nagtatrabaho ka, kinukonsuma, binabawasan yung iyong sweldo, pero ma-hospital ka ng 100,000, sasagutin lang sa'yo 10,000 ng PhilHealth. Pero ngayon, meron yung mga pinuno natin, meron silang attitude na, wait, merong tirang pondo ang PhilHealth, gamitin natin to sa flood control. At yun po isang example ng intense craving to exploit the poor. Napansin niyo po, ganun po ang kasalanan ng Northern Kingdom. Kung paano yung pong mga rulers ng Northern Kingdom, hanggat meron silang makukuha sa kanilang pinamumunuan, ay gagawin po nila. At yun po ay kinundima po ng Diyos through Prophet Amos. Hindi lamang po doon, and turn aside the way of the meek. Anong ibig sabihin nito? Meron po silang pinipervert nila yung justice system na nagdi-deny ng fairness sa mga humble or defenseless. Yung pong ibig sabihin ng turn aside the way of the meek, yung pong judicial system ng Northern Kingdom ay pabor sa mga may kapangyarihan. Now, sa ating pong lipunan, halimbawa, isang mayaman ang nakasuhan. Alam niyo po ba na ang bail system ng bayan natin? Alam niyo po ba yung bail system? Halimbawa, pag nakasuhan ka, pwedeng hindi ka magstay ng araw dyan sa kulungan. Magbibigay ka lang ng piyansa, pwede kang umuwi sa bahay mo at umattend ka lang ng hearing. At alam niyo po ba yung bail system natin yan po ay pabor sa mga may kaya at may pera? What if ikaw ay isang wala kang pangpiyansa? Di ba? At yung bail system na yan po ay isang example ng turning aside the way of the meek. Yung mga humble, yung mga may hirap, hindi sila makakapagpiyansa. Mag-i-stay sila kahit ilang buwan na silang, kahit inosente sila, hindi pa sila nahihiring, mag-i-stay sila sa isang masikip na kulungan. Pero yung mga mayayaman na may pangpiyansa, pabor sa kanila kasi magpapiyansa lang sila, pwede silang umuwi sa kanilang tahanan. Yun po ay isang example ng turning aside the way of the meek. Turning away. Yung mga humble, yung mga poor, hindi pabor sa kanila ang judicial system ng Northern Kingdom. And you can see here na hindi nagkakalayo sa ating panahon. Yung pong verse number 7, ito po ay mga kasalanan patungkol po sa judicial system. Ano yung paano tinatrato ng mga Northerners ang krimen. Paano yung judicial system? And we can say na ito po ay political transgression. Verse number 8, ano pa? Basahin po natin ng sabay-sabay yung verse number 8. Ready? Read. And they lay themselves down upon clothes. They do flesh by every altar. And they drink the wine of the condemned in the house of their God. So dito naman po, yung pong verse number 8, ito po ay nagpapatungkol sa unjust lending practices. Nagpapautang. Dito naman, dinil ni Amos yung, let's say, social or social-economic scene ng Northern Kingdom kung saan yung pong phrase na, before pala yung social-economic scene ng unjust lending, binanggit muna dito ng Diyos yung pong phrase na, and a man and his father will go in unto the same maid to profane my holy name. Yun po ay sexual immorality. Na yung tatay at yung anak na lalaki ay meron silang kasisipingan na parehong babae. So, same maid. Ito po yung nagpapakita ng commercial physical intimacy na magbabayad ka sa isang babae upang yung physical need mo ay masatisfy. So yung tatay at yung anak ay merong merong same na babae na meron silang physical relationship at kinundima po ng Diyos yun. And that falls po sa moral sin, merong immorality. At of course, we know, ito po ay katulad ng kasalanan po ng isang church member sa Corinth. Remember, in 1 Corinthians 5, na yung stepmother ay karelasyon yung anak. Yung stepmother. Yung tatay at ang anak, pareho ang kanilang partner. At yan po ay moral sin na kinundiman ng Diyos in the book of Amos. Immorality that falls in
ang isang masaklap po dito, ginagawa nila tong immoral act to profane the Lord's holy name. Ibig sabihin, mga tao sila ng Diyos, they are the covenant people of God, pero nagagawa nila yung immorality na yun, na yung tatay at yung anak ay parehong kasisipingan ang isang babae. So, yun po yung ibig sabihin to profane my holy name. Mga tao sila ng Diyos, they are the covenant people of God, pero nagagawa nila yung kasalanan na yun. Pangatlo po, the next scene na tinukay po dito sa verse number 8, yung pong unjust lending practice. Yung pong they lay themselves down upon clothes laid to pledge by every altar. Ito po ay yung pong clothes po na ito ay collateral. Kung titingnan niyo po yung Exodus chapter 22, tingnan niyo na lamang sa bahay, sa batas po ni Moses, kung halimbawa magpapautang ako, halimbawa si Brother William ay papautangin ko, bilang collateral, ibibigay niya sa akin yung garment ko, garment niya. At according sa Exodus 22, pag dumating na yung gabi at lumamig na, dapat yung garment na collateral ay ibabalik ko sa kanya kasi wala siyang gagamitin. Sasapit yung gabi, malalamigan si Brother William. Pero ang ginawa po ng mga Northerners na ito, hindi nila ibinabalik. To the point na yung, instead, kinuha nila yung garment and they use them for comfort, even lying on them at place of worship. Yung pong ibig sabihin, they lay themselves down upon clothes laid to pledge by every altar. Imbis na ibalik yung garment na collateral, kinuha nila yon at dun pa sila humiga. Ginamit nila yung collateral na yun ay violation ng Exodus 22, na dapat pag ikaw ay nagpautang, pagkakailanganin nung nangutang sa'yo, yung garment, dapat ibabalik mo siya. At hindi nila sinunod yon. That's also a violation ng Exodus chapter 22. And huling scene na binanggit dito, sa verse number 8, they drink the wine of the condemned in the house of their God. Ibig sabihin po noon, yung pong mga unjust penalty, halimbawa, yung pong mga wine na unobtain through unjust penalty imposed on others, especially sa poor, ay pinapakinabangan nila. Anong real example natin po ngayon sa ating pong panahon? Alam niyo po ba yung mga traffic enforcer na namumotong? Na yung penalty ng taong nag-violate ay pinakikinabangan nila. Yun po ang ibig sabihin nung they drink the wine of the condemned in the house of their God. Na instead, na yung kabayaran ng nagkasala ay gamitin ng kanilang pamahalaan, mas sinasarili nila yung penalty. Ang isang example yan yung namumotong, di ba? Sasabihin sa iyo, sa akin ka na lang magbigay kasi mas mababa. Anong gagawin ng enforcer? Ibibigay ba niya to sa City Hall? Ibibigay ba to sa gobyerno? No. Iinumin niya to ng pansarili or they drink the wine of the condemned. Yung pong ibig sabihin nun. And yung wine dito, kinonsume nila in the house of their God. So nagpapakita dito na meron silang idolatrous worship. Idolatrous worship. So yun po ang mga kasalanan ng Northern Kingdom. We see yung political, we see yung social, and even moral, and even religious. So halo-halo po dito. From verse number 9 hanggang verse number 11, dito po, babaling po yung preaching ng Joel o yung preaching ni Amos sa pagpapaalala, Northern Kingdom. Hindi niyo ba naaalala kung anong mga mabubuting bagay ang ginawa ko sa inyo? Sabi ng Diyos sa Northern Kingdom. Tingnan niyo po, verse number 9, Yet destroy I the Amorites before them, whose height was like the height of the cedar, and he was strong as the oak, yet I destroy his fruit from above, and his root from beneath. Ang pinaka-tone po dito ng usapan, ng preaching po ni Amos dito, may mga kasalanan kayong ginawa sa akin, pero hindi niyo ba naalala na winasa ko ang Amorites upang ipagtanggol kayo? Hindi niyo ba naaalala? Nagagawa niyo yung mga kasalanan ito sa akin, pero hindi niyo ba naaalala kung paano ko dinestroy yung mga Amorites sa harapan ninyo? Yung mga Amorites dito, yung pong height was like the height of the cedar and was strong as the oak. Ito po yung nagpapakita kung gaano kalakas ang Amorites. Napakalakas, napakamakapangyarihan ng mga Amorites, pero pinuksa ko sila para sa inyo. Yun ang sabi ng Diyos sa Northern Kingdom.
At hindi lamang doon, sabi ng Diyos sa huling bahagi ng verse 9, hindi lang, yet I destroy his fruit from above and his root from beneath. Yung pong fruit above and root beneath, ito po yung nagpapakita ng total destruction na ipinataw ng Diyos sa Amorites. Hindi lamang yung mga nakikita, even yung mga hindi nakikita from below, ay winasak ng Panginoon. Anong tinutukoy dito ng Diyos sa verse number 9? Na completely winasak ng Diyos ang mga Amorites para sa mga Israelites. And then mga Israelites, ginagawa niyo ang kasalanan ito. Don't you remember na winasak ng Diyos ang mga Amorites para sa inyo? Yan po ang unang paalala ng Diyos sa mga Northern Kingdom, kung paano winasak ng Diyos ang mga Amorites. Sa verse number 10, ito po ang pangalawang paalala. Also, I brought you up from the land of Egypt and led you 40 years through the wilderness to possess the land of the Amorites. Hindi ba ninyo na, kung ginagawa nyo yung mga kasalanan ito, ginagawa nyo yung mga injustice, yung mga oppression, yung mga immorality ninyo, pero hindi nyo ba naalala na ako ang nagdala sa inyo sa lupain ito? Ako ang nagligtas sa inyo sa lupain ng Ehipto? Ako ang nag-alalay sa inyo at nagabay ng 40 years sa wilderness? At ako ang naglagay sa inyo sa promised land? Tapos gagawin nyo yung mga kasalanan ito? Yan po ang verse number 10. Yan po ang pangalawang paalala. Hindi lamang niligtas ng Diyos sila sa mga Amorites, siya din ang nagdala sa kanila sa promised land. In verse number 11, ito po ang pangatlong paalala ng Diyos sa kanila. Sa verse number 11, and I raise up of your sons for prophet, and of your young men for the Nazarite. Is it not even thus, O ye children of Israel? Said the Lord. Ito naman, sabi ng Diyos, hindi ba nagbigay ako sa inyo ng mga propeta? At nagbigay din ako sa inyo ng mga Nazarite. Nag-raise up ako. Tumawag ako ng mga propeta. Nagbigay ako ng mga Nazarite sa inyo. Anong ibig sabihin nito, Brother RJ, ng Nazarite at mga prophets? Yung pong mga propeta, ito po ang mensahero po ng Diyos. Kung saan ang mga propeta ang nagdi-deliver sa kanila ng revelatory message ng Diyos sa kanila. Kung wala pong propeta, wala pong word of God. Parang ganun po ang implication nito. Yun naman pong mga Nazarite, ito po ay sineset apart ng Diyos for special dedication or holiness. Ito po ang kanilang ehemplo. Wait, may Nazarite dito. Siya ang ehemplo natin ng kabanalan. So yun po ang implication po ng Nazarite. Yung pong mga propeta, yun po ang mensahero ng Diyos, kaya nakakatanggap ang mga Northerners ng Word of God. Yung namang mga Nazarite, yun po ang nagpapakita ng ehemplo po ng kabanalan. Kasi mga Nazarite po, according sa Numbers chapter 6, sila po yung sinet apart para po sa special dedication and holiness. So, sabi ng Diyos, hindi nyo ba naaalala, ginagawa nyo yung mga kasalanan ito, pero hindi nyo ba naaalala na ako'y nagbigay sa inyo ng mga propeta at nagbigay ako ng mga Nazarite? At nagtanong ang Diyos dito, is it not even thus? Yun po isang rhetorical question appealing to their knowledge and accountability. Parang, ang ibig sabihin po dito ng Diyos, di ba alam ninyo ito? Di ba alam ninyo na nagbigay ako ng mga propeta? Di ba alam ninyo na nagbigay ako ng mga Nazarite? Di ba alam ninyo na pinuksa ko yung mga Amorites para sa inyo? Di ba alam ninyo na dinala ko kayo mula Ehipto hanggang makarating kayo sa promised land? Di ba alam ninyong lahat yan? At bakit kayo nagpapatuloy sa mga kasalanan? So yun po ang pinakamensahe po dito. Now, and we see yung huling bahagi ng verse number, let's see here, verse number 11, that sabi ni Amos, saith the Lord. Ibig sabihin, ang Diyos ang nagsasalita dito through Prophet Amos. Now, tingnan niyo po ang verse 12. Verse number 12. Yet destroy, verse number 12. But ye gave the Nazarite wine to drink, and commanded the prophet, saying, prophesy not. So nakita nyo sa verse number 11, ang Diyos ay nagbigay sa mga Israelites, sa Northerners, ng propeta at mga Nazarite. Ang propeta po, siya po yung channel ng Word of God, upang ang Word of God ay makarating po sa tao. Yung pong mga Nazarite, siya po yung ehemplo po ng kabanalan na ibinigay po ng Diyos. Pero nung ginawa ng mga Northerners, sa propeta at mga Nazarite, ang sabi ng Panginoon, but ye gave the Nazarite wine to drink. Binigyan niyo sila ng alak. Ang pinapakita po dito, instead na binibigyan nila ng alak yung mga Nazarite upang mabali yung kanilang vow of consecration.
ito po isang deliberate attempt upang i-undermine yung kabanalan po ng mga Nazarite. Halimbawa, meron nakitang Nazarite, uminom ka na ng alak, itigil mo na yung Nazarite vow mo, uminom ka na ng alak. Yun po ang ginawa po ng mga Northerners sa mga Nazarites. Pangalawa, anong ginawa nila sa mga propeta? And commanded the prophet saying, prophesy na. Just imagine that. Ang Diyos ang nagbigay ng propeta upang ang mga Northerners ay merong constant word of God na dadating sa kanila. Pero ang ginawa ng mga Northerners sa mga propeta, huwag na kayong mangaral. Huwag na kayong mangaral. At yun po ay deliberate attempt ng pagdidespise ng mga Northerners sa mga institution na itinalaga po ng Diyos. At tingnan niyo po, ang mga Northerners, they desire to silence truth sa pamamagitan ng pagkukuman nila sa mga prophet na huwag na kayong mangaral, and also they avoid conviction. Binibigyan nila yung alak yung mga Nazarite upang yung mga Nazarite mabali yung holiness, yung vow of consecration nila, para hindi na sila makita na, ay, pareho lang naman kami ng Nazarite, pareho kaming walang kabanalan. So, they violate that. At tingnan niyo po, dahil po dun sa kanilang ginawang iyon, sa verse 13, ito po ang sabi ng Diyos, behold, I am pressed under you as a cart is pressed that is full of sheep. Dito gumamit po ng isang imagery or isang figure of speech na parang sabi ng Diyos, para akong isang, anong tawag ng cart? Yung may kalabaw, tapos yung kalabaw, hatak-hatak yung cart. Ang Tagalog sa cart? Kariton, kariton. Sabi ng Diyos, para akong kariton, I am pressed under you as a cart is pressed that is full of sheep. Kumbaga, para akong kariton, sabi ng Diyos, para akong isang kariton na punong-puno ng sheaves, na to the point na hindi ko na mabubuhat yung sheaves na ito. Anong tinutukoy dito ng Diyos? Pinapakita po dito na yung kasalanan po ng Israel ay sukdulan na, to the point na hindi na kayang buhatin ng Diyos yung bigat ng kanilang kasalanan. Na parang isang cart na lagyan mo ng lagyan ng trigo, ng palay, yung cart ay mawawasak na. Will no longer bear yung weight. At ginamit dito na example ito na sabi ng Diyos, alam niyo mga Israelites, punong-puno na ako sa kasalanan ninyo. I am pressed under you. Na para akong isang kariton, hindi na kayang buhatin yung bigat ng mga sheaves. Verse 14, dahil doon, ito na po yung judgment. So nakita natin yung flow of message. Sa mga unang verses, pinakita ng Diyos yung mga social, moral, political, and religious sin. Pangalawa, nakita natin, pinalalahanan ng Diyos, mga Israelites, hindi niyo ba naalala na iniligtas ko kayo sa mga Amorites? Hindi niyo ba naalala na dinala ko kayo mula Egypto patungo dito sa Promised Land? At hindi niyo ba naalala, binigyan ko kayo ng mga propeta at mga Nazarites? Sabi ng Diyos, puno na ako. Ang inyong mga kasalanan ay hindi ko na kayang buhatin. That's why sa verse number 14, ito na po yung judgment ng Diyos sa Northern Kingdom. Therefore, the flight shall perish from the swift, and the strong shall not strengthen his force, neither shall the mighty deliver himself, neither shall he stand that handleth the bow, and he that is swift of the foot shall not deliver himself, neither shall he that rideth the horse deliver himself, and he that is courageous among the mighty shall flee away naked in the day, saith the Lord. So dito po, marami pong binanggit na detalye po ang Panginoon. Ito pong mga ito, yung verse number 14 hanggang 16, ito po yung mga human ability na pwedeng sa tingin nila ay magliligtas sa kanila. Pero sinabi ng Diyos sa kanila na walang human ability ang makakapagtakas sa kanila sa judgment ng Panginoon. Una, the swift, yung mga mabibilis, will not be able to flee. Yung mga mabibilis, hindi sila makakatakbo. Pangalawa, the strong will not be able to use their strength effectively. Pag hinusgahan na sila ng Diyos, even napakalakas mo, hindi kayo makakatakas kahit malakas ka pa. Pangatlo, yung mga mighty will not be able to deliver themselves. Yung nakita po natin yan. Neither yung mga archers will not stand. Yung mga swift runner will not escape. Even the horsemen will not deliver. Yun po nakita natin sa verse 15. And sa verse number 16, even yung mga bravest warrior nila ay tatakbo sa takot.
And we know, historically, ito po yung nangyari nung ang Babylonia po ay sumako. If you can still remember yung study natin ng Book of Lamentation, 18 months pinalibutan ni King Nebuchadnezzar ang Jerusalem, at nung nakita ni Nebuchadnezzar, wala na, mahina na ang mga tao sa Jerusalem. Lusubin na natin ito, dun po na-fulfill kung saan yung pong mga mabibilis ay hindi nakatakbo, yung mga malalakas ay hindi nakapagtanggol, yung mga may kabayo na kaya nilang tumakbo using their horse, pero hindi sila nakatakas, yung mga matatapang ay hindi nakaligtas, and so on and so forth. To the point, ang sabi dito ng verse 16, the mighty shall flee away naked in that day. Ang ibig sabihin po ng naked dito ay complete humiliation. Na kahit may lakas, merong military advantage sila. Sabi ng Diyos, dahil puno na ako sa kasalanan ninyo, Northern Kingdom, ay hindi makakatakas ako. And I'm sorry pala, hindi pala Babylonia ang ginamit po ng Diyos sa Northern Kingdom, Assyria po. Ginamit ng Diyos ang Assyrian Kingdom noong 722 BCE upang ipataw ang judgment ng Panginoon. So, anong point natin dito? Dito niyo po makikita na ang Diyos po ay kung paano, yes, nagpo-forbear ang Panginoon, may long suffering ang Panginoon, pero dahil sukdula na ang kasalanan ng Northern Kingdom, sabi ng Diyos, ipapataw ko ang judgment. And historically, nangyari po yun noong 722 BC, kung saan ang Assyria ay sumakop sa Samaria at sa buong Northern Kingdom at winasak nila ang Northern Kingdom. At dito makikita natin na it seems na seryoso ang Panginoon sa kasalanan. It seems na seryoso ang Diyos sa kasalanan. Now, let's evaluate. Muna, yung pong mga kasalanan na pinag-usapan natin, tulad ng nabanggit ko po, hindi lahat yun ay religious sin. Nakakala natin ay ang Diyos naman, may pakialam lang naman siya sa mga religious sin, saka mga moral sin. No. Ang Diyos po ay nakatingin sa mga injustice husgado. Now, nakatingin sila sa oppression ng mga pinuno, sa mga tao. Now, sa tingin ninyo, kung sa Book of Amos, sinabi ng Diyos, hindi niya na kayang buhatin ang kasalanan ng mga northerners. Dahil doon, i-judge na sila ng Panginoon. Now, sa tingin ninyo, ang Pilipinas kaya, nasaan kayang level na tayo? Kung sa isang kariton, gano'n na kaya ang bigat ng ating kasalanan? Let's see it that way. Kasi tandaan niyo po ito pong Book of Amos, ito po ay as a nation po ang kinukondima po dito ng Diyos. Hindi po itong mga mananampalataya. Ito po ay buong bayan ng Northern Kingdom. As a nation, hinusgahan ng Diyos ang Northern Kingdom. Tayo kaya? O baka nasa isip pa rin natin ay, wala naman sa programa ng Diyos ang Pilipinas? Now, isang implication na gusto ko pong i-apply natin, I don't know, pero probably ikaw ay mananampalataya na nasa isip mo na, Brother RJ, sobrang korap ng ating bayan, nakatingin kaya ang Diyos sa mga tao ito? May ginagawa ba ang Diyos sa mga, di ba? Imagine ninyo, Brother RJ, nagtatrabaho ko, nagbubuwis ako, tapos yung binubuwis ko, ninanakaw lang ng mga politiko. Parang ang Diyos yata, Brother RJ, hindi kumikilos. Pero pag tinignan niyo po ang Book of Amos, meron palang karito ng Diyos. Na pag napuno na ang Diyos sa bigat ng kasalanan ng isang bayan, ay i-judge ng Panginoon ng isang bayan. And I no doubt, kaya po tayo ang Pilipinas po ay puno po ng natural calamities. Ang natural calamities po ay hindi po dahil sa global warming. Pag tinignan niyo po ang scripture, ginagamit po ng Diyos ang natural calamities upang i-judge ang isang bayan. And we see here na hindi man natin makita sa ating lifetime, pero sa eschatology, sa future events, pagkatapos po ng tribulation, bago po pumasok ang Millennium Kingdom, meron pong tinatawag na judgment of the nation. Kung saan ang bawat bayan po, including the Philippines, ay haharap po kay Jesus Christ at i-judge po ni Jesus Christ ang bawat bayan.
At yun po ang magiging fulfillment ng judgment ng Diyos sa kasalanan po ng ating bayan. Hindi man natin makita sa ating lifetime, pero ang Diyos po ay meron po siyang kariton. Meron siyang timbangan ng kasalanan. Pero hindi ba kayo nagagalak na ang Diyos ay mahabagin pa rin sa atin in our time? Na ang Diyos ay, hindi lamang, yes, ang Diyos ay Diyos ng hustisya at ng katarungan, pero tingnan nyo din po na ang ating Diyos po ay nagbibigay pa rin ng chance upang ang mga tao po ay mag-repent. To the point na context po nito, during the time of Jeroboam II, imagine ninyo, tinawag pa ng Diyos si Amos upang mangaral sa Northern Kingdom. Pero we know na hindi po sila nakinig kay Amos at kay Hosea at sa iba pang propeta. Kaya naranasan nila ng ilang taon nang nakalipas, sumakop yung Assyria sa kanila. So sa ating bayan, sa tingin niyo may pag-asa pa kaya ang ating bayan? At makikita niyo po dito na bilang mga mananampalataya, we have a responsibility na banggitin ang kasalanan po ng ating bayan. Now, hindi tayo pupunta dun sa kalsada upang magwelga dahil hindi po yun ang ating ordinansa sa ating panahon. Ang ordinansa po na binigay ni Jesus Christ sa church ay to preach the gospel to every creature. Pero kung sakaling magkaroon ka ng chance, halimbawa, imbitahan ka ni BBM sa kanilang, ang tawag yung special dinner nila lagi, may term sila doon na yung sa Malacanang, meron isang special dinner ang Malacanang na iniimbitahan yung mga kilalang bisita. Pero what if imbitahan ka ng Pangulo natin? Pwede mong buksan ang Book of Amos at pakita mo, President, I think yung polisiya mo, violation ng Book of Amos. You can do that and that's our responsibility. And that's the way we can share ang scriptures sa kanila in that manner. Kung sila ay makikinig, salamat. Pero kung hindi sila makikinig, mararanasan nila ang judgment ng Panginoon. So, that's what the Book of Amos is teaching us. Una, kung ang nasa isip mo Kristiyano ngayon ay parang, meron bang ginagawa ang Diyos sa ating bayan? Dismayado ka man? Diba? Kahit ako, nung nabalitaan ko na mali-maleta ang dinideliver, sabi ko, grabe naman. Nasa isip ko, Panginoon, alam ko nakikita mo to, pero kailan mo sila i-judge? At nung nakita ko yung Book of Amos, meron palang karito ng Diyos ng kanilang kasalanan. At dito makikita natin ang Diyos ay makatarong ng Diyos. At yan ang Book of Amos ay magpapakita sa atin ng comfort sa way na ang Diyos ay nakatingin sa ating bayan. At ang Diyos hindi palalagpasin ang bawat kasalanan. Just imagine yung kasalanan ng Moab, sinilaban lang nila yung buto, pero dahil sa pagsilab nila ng buto ng King of Edom, pinadala ng Diyos ang Assyria upang wasakin ang Moabite. Para sa tingin natin, maliit na kasalanan ng no? Sa harapan po ng Diyos, maliit man o malaki, at yun ay paglabag sa utos ng Panginoon, merong punishment. That's one application. Pangalawang application, kung ikaw ay Kristiyano na tinubos na ng Panginoon sa dugo niya, I hope ang Book of Amos ay magbigay sa iyo ng palaisipan kung ikaw ay gagawa ng kasalanan o paglabag sa utos ng Diyos, kung ang mga bansa na pinag-aralan natin sa Book of Amos ay hindi nakatakas sa consequence and punishment ng kasalanan nila, sa tingin mo tayo ay makakatakas sa kasalanan na gagawin natin? Kung ikaw ay Kristiyano na tinubos na ng dugo ng Panginoon, I hope ang Book of Amos ay magbigay sa iyo ng dalawang isip o mag-isip ka na bago mo gawin ang isang kasalanan, either social, moral, political, or religious, I pray na magkaroon ka ng takot sa Diyos. I hope ang Book of Amos ay magbigay sa iyo ng perspective kung gaano makatarungan ng Diyos, kung paano napaka-maustisya ang Diyos, na ang kasalanang gagawin ng tao laban sa Kanya ay palaging may consequence. At ginawa, itong Book of Amos ay magbigay ng takot sa Diyos sa buhay mo. Tayo po lahat ay manalangin. Ama namin Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat Panginoon sa pag-aaral namin. Salamat Ama na ipinakita niyo po sa amin ang katuwiran, ang katarungan po ninyo through the Book of Amos. We pray na nawa, tanggapin namin ang inyong pong salita, makita namin ang kabutihan niyo. In Jesus' name we pray. Amen. Salamat po. We are dismissed.